Isang gabi, natutulog siya sa sahig ng silid ng katulong, walang-wala. Makalipas ang 7 taon, bumibili na siya ng sarili niyang bahay at lupa, at mayroon ng sariling negosyo. Hayaan niyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat. Sa edad na 15, umalis ako sa aming probinsya sa Batangas. Hindi madali ang buhay doon. 4 kaming magkakapatid at ang tatay ko, isang magsasaka, ay halos hindi na mabuhay ang aming pamilya. Naaalala ko pa, Pasko noon, ang tanging regalo na natanggap ko ay isang lumang manika na gawa sa retaso. Naawa ako sa mga magulang ko kaya nagpasya akong magbakasakali sa Maynila. Ang pinsan kong si Aling Nena, na may bahay sa Sampaloc, Manila, ang nag-alok sa akin na maging katulong nila. Libre daw ang tirahan at pagkain at bibigyan ako ng 500 kada buwan. Malaking pera na iyon para sa akin para makatulong sa pamilya ko. Noong dumating ako sa Sampaloc, ang bahay ng pinsan ko ay malaki. May 2 palapag at 3 banyo. Ang dami kong gagawin. Naglalaba, naglilinis, nagluluto para sa 5 miyembro ng pamilya nila. Ang sahod ko, madalas hindi ko natatanggap buo. Kulang o kaya ay sabi ni Aling Nena, iipon ko muna para sa iyo. Pero hindi ko naman nakikita ang ipinapakitang resibo. Ilang beses ko nang naiyak ang sarili ko sa gabi habang nakahiga ako sa kutson sa sahig ng bodega. Hindi ko alam kung makakakain pa ako kinabukasan. Pero ang tanging nasa isip ko ay, kailangan kong lumaban para sa pamilya ko. Kailangan kong makaipon ng sarili kong pera. At dito nagsimulang magbago ang lahat. Mag-comment ng kung na-inspire ka sa kwentong ito dahil mas gaganda pa ito. Isang araw, habang naglalakad ako sa palengke para mamili, nakita ko ang isang tindahan ng mga lumang libro. Mahal na mahal ko ang pagbabasa, pero wala akong pambili. Nakita ko ang isang babae, si Aling Tess, na nagtitinda ng mga lumang magasin at comics sa labas. Lumapit ako sa kanya. Aling Tess, magandang araw po. Oh, ikaw pala, Hija. Anong gusto mo? Wala po akong pera, Aling Tess. Pero gusto ko sanang magbasa. Ah, ganun ba? Sige, basahin mo na lang tong Filipino comics habang wala pang customer. Pero ibalik mo agad, ha? Salamat po talaga, Aling Tess. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala ang kanyang tabumpay. Sa bawat pagbabasa ko ng comics, unti-unting lumalawak ang aking imahinasyon. Napanood ko kung paano nagtitinda si Aling Tess. Nakita ko ang mga diskarte niya sa pagbebenta. Isang araw, habang nagtitinda siya ng mga lumang libro, may isang lalaki na naghahanap ng libro tungkol sa negosyo. Wala si Aling Tess. Naaalala ko na may nakita akong ganoong libro sa bahay ng pinsan ko, sa mga lumang gamit. Kinabukasan, kinausap ko si Aling Nena. Aling Nena, may nakita po akong lumang libro tungkol sa negosyo sa bodega. Hindi niyo na po ba gagamitin? Ay, naku, Hija. Matagal nang nakatambak iyan dyan. Wala nang pakinabang iyan. Pwede ko po bang hiramin at subukang ibenta sa palengke? Baka po may makabili. Sige, kung gusto mo. Pero kung hindi mabenta, ikaw ang bahala. Nagkaroon ako ng ideya. Kinabukasan, dinala ko ang libro kay Aling Tess. Aling Tess, ito po, baka may maghanap nito. Wow, Hisha! Saan mo nakuha to? Mukhang mahal to. Sa bahay po ng pinsan ko. Pinahiram po sa akin para subukang ibenta. Sige, subukan natin. Kung mabenta, hati tayo sa kita, ha? Hindi nagtagal, nabenta ang libro. At sa unang pagkakataon, may sarili akong pera. Hindi galing sa sahod ko bilang katulong, kundi galing sa sarili kong pagsisikap. Dito ko naintindihan ang konsepto ng pagiging entrepreneur. Ang paghahanap ng pangangailangan at pagbibigay ng solusyon. Mula noon, sa tuwing may nakikita akong lumang gamit sa bahay ni na Aling Nena na hindi na ginagamit, kinukuha ko ang pahintulot nila at dinadala ko kay Aling Tess para ibenta. Unti-unti nakakaipon ako.
Noong una, barya-barya lang. Pero lumipas ang 2 taon, nakapag-ipon ako ng ₱10,000. Nagpa siya akong magpaalam kina Aling Nena. Gusto kong magsimula ng sarili kong maliit na negosyo. Nag-alok ako kay Aling Tess na samahan siya sa pagtitinda ng mga lumang libro at kami ay magiging magkasosyo. Pumayag siya. Sa tulong ng aking naipon, nakapagrenta kami ng maliit na pwesto sa bangketa at nakabili ng mas maraming stock ng libro. Unti-unti lumaki ang aming negosyo. Nakilala kami bilang P ang mga aklat ni Tess at Ops name. After 5 years, mayroon na kaming sariling tindahan, hindi na sa bangketa. Mayroon na akong sariling bahay at lupa sa Cavite, at nakatulong na ako sa pagpapaaral ng mga kapatid ko. Ang dating katulong na walang-wala, ngayon ay isang may-ari ng negosyo. Ang mga libro na dating binabasa ko lang para makalimot sa hirap, ngayon ay ang naging daan ko para magkaroon ng sarili kong tagumpay. At patuloy pa rin akong nagbabasa, dahil sa bawat pahina, may bagong aral akong natututunan. Kaya, anong aral ang natutunan mo sa kwentong ito? I-comment ang inyong mga saloobin. At kung may sarili kayong kwento ng tagumpay, ibahagi niyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.